Nabisto na ang Iran na nagsisinungaling ito noon sa mga interview matapos masaksihan na kaya palang abutin ng kanilang missiles ang Europa at dahil dyan ay unti-unti nang dumadami ang naniniwala kay Trump kaya't maging ang United Kingdom na dating ayaw sumuporta kay Trump ngayon ay pinapayagan na nito si Trump na gamitin ng kanilang mga base upang maglunsad ng atake sa Iran. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang nasaksihan naman kahapon ang pinakamatinding atake ng Israel at Amerika kung saan halos nayanig ang buong lugar dahil sa likha nitong powerful shockwave habang dose-dose ng militar naman ng Iran ang tinodas ng Israel sa kanilang huling atake. Makailang beses na sinabi ng Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer na hinding-hindi ito sasali sa gyera kaya't upang maiwasan ang paglala ay tinanggihan nito noon ang hiling ni US President Donald Trump na gamitin ng Amerika ang kanilang mga base upang maglunsad ng mga bombers na wawasak sa Iran. Ngunit matapos atakihin ng Iran ang UK-US base sa isang isla sa Indian Ocean, abay muli itong naglabas ng pahayag na pinapayagan na nito si Trump na gamitin ang kanilang mga Air Force base. The UK has approved the use of its military bases for the US to strike Iranian missile sites targeting ships in the Strait of Hormuz. At dahil sa pahayag na yan ni Starmer, abay kaagad na binatikos ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi ang Prime Minister ng UK. Ani Araghchi, malaking mayorya umano ng mga Briton ay ayaw ng anumang bahagi sa digmaan pero mas pinili nito ang Israel at Amerika laban sa Iran. Hindi umano pinakinggan ni Starmer ang kanyang sariling mga mamamayan at inilagay ni Starmer sa panganib ang buhay ng mga Briton sa pamamagitan ng pagpapahintulot na gamitin ang mga base ng UK para sa agresyon laban sa Iran kaya't gagamitin umano ng Iran ang karapatan nito sa pagtatanggol sa sarili. Ayon sa mga expert ay tila natauhan na si Starmer at naniniwala na ito ngayon sa sinabi ni Trump na kung hindi mapipigilan ng Iran ay darating ang araw na bobombahin na ng Iran ang Europa at maging ang Amerika. At ang nakakatakot dyan ay kung mayroon ng ICBM ang Iran na kargado ng nuclear warhead. Mula sa Iran ay nasa 4,000 kilometers ang layo ng Diego Garcia pero naabot ito ng kanilang missiles. Hindi naman tinamaan dahil na-intercept ng dalawang destroyer. Pero kung titingnan sa mapa mga kabayan ay makikitang kaya talagang abutin ng kanilang missiles ang Europa kahit ngayon. Dati nang sinabi ng Iran sa mga interview na wala umano silang missiles na kayang umabot sa ganong kalayong target at ang kanilang mga missiles ay wala pa umano sa 2,000 kilometers ang kayang liparin. We are not developing, long-range missiles, and we have limited the range of our missiles below 2,000 kilometers intentionally by ourselves because we don't want anyone. We don't want it to be like a global threat. This is only to defend ourselves. Pakasinungaling talaga, ngunit dahil nasaksihan ng pag-target sa Diego Garcia ay dito nabuking ang Iran na nagsisinungaling umano ito noon. Ibig sabihin ay totoo ngang nagde-develop ito ng nuclear weapons at missiles na kayang maabot ang Amerika at yan ay paulit-ulit na sinasabi ni Trump. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. They're starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again. And are at this moment again pursuing their sinister ambitions. Naglabas naman ng pahayag ang IDF upang matauhan ng mga European kung saan sinabi nito na ngayon ay alam na dapat ng Europa na hindi lang Israel ang target ng Iran dahil kahit ngayon ay kaya silang targetin ng Iran matapos masaksihan ang dalawang missiles na tumarget sa Diego Garcia. Samantala, sa patuloy naman na precision strike abay ipinakita nito ang kanilang pagbomba sa mga storage sites ng Iran kung saan makikita ang 5 sunod-sunod na pagsabog.
Ayon kay IDF spokesperson Abichay ay maraming personnel ang natoda sa ataking yan. Hindi nabanggit kung ilan, pero ayon sa ulat ng Iran state media ay mayroong 27 natoda sa Iran. Kabilang din sa mga natoda sa atake ay ang UAV commander na si Said Aghdiyani at Basij commander na si Aziz Ismaili. Habang ito naman ang mas matinding atake, ang pinagsanib na puwersa ng Israel at Amerika kung saan makikita ang makapal na usok na may isang napakalakas na shockwave pagmasdan mga kabayan. Maging ang hawak na cellphone ay tumalsik at ang mga puno ay nayanig dahil sa lakas ng impact nito na bumabasag ng sound barrier. Ayon sa report ay isa umano itong Badati airbase ng Iran sa Dispul na mayroong mga underground. Kung pagbabasihan naman natin ang larawan mga kabayan ay makikitang malayo ito mula sa kumukuha ng video. Dito kasi sumabog, may farm, may highway at dito naman ang kumukuha ng video. Habang isa namang submarine ang nakitang naglunsad ng mga cross missiles mula sa Mediterranean, ngunit hindi malaman kung sa Amerika ba ito o Israel. Pero ang malinaw ay tinarget nito ang IRGC Center at Intelligence Department sa Isfahan. بسیج وزارت اطلاعات نجف آباد ترکید. Muli namang naglunsad ng missile strike ang Iran sa Israel kahapon at makikitang naglalaban ng missiles at interceptor sa himpapawid. Ngunit kinagabihan, isang missiles ng Iran ang nakalusot matapos mabigo ang interceptor na maharang ito at mula pa noon hanggang ngayon ay puro civilian areas pa rin ang tinatamaan ng Iran. Base sa huling tala ng IDF ay umabot na sa 90 ang nasugatan. Samantala, nagbanta naman si US President Donald Trump na kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 hours ay sasalakayin at wawasakin ng Amerika ang kanilang iba't ibang mga planta ng kuryente. Habang ito naman ang ilan sa mga bagong pahayag ng US Central Command kaugnay sa kanilang Operation Epic Fury. Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command, here for my fourth update on Operation Epic Fury. On day 22 of combat operations, U.S. forces continue to take bold action and remain on plan to eliminate Iran's ability to project meaningful power outside its borders. Just 2 days ago, the U.S. Army launched the longest field artillery strike in Army combat history using precision strike missiles. The strike took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Our progress is obvious. U.S. forces maintain air superiority over Iran's skies, having now flown over 8,000 combat flights. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. For our forces serving in the Middle East, I'd like to reiterate 3 key points. Number 1, be relentlessly lethal. We have the momentum. Number 2, be a great teammate. Continue to take care of one another. And number 3, steady your resolve. For we stand on the shoulders of giants, American heroes who have served with tenacity, grit, and honor. Fall back on your training. It is the best in the world. I just could not be prouder of our warfighters, and I know that the American people share in this same pride. Thanks so much. Godspeed.